Yan, isang pagpaalang hapon po sa lahat po nanonood, ano. Kasi meron po naman akong isang, i-she-share sa inyo na patungkol po sa bato ng kidlat, pangil, at dila ng kidlat. Yan. Kasi marami po akong napanood sa YouTube na iba-iba ang kanilang, estima sa pagpapatunay kung tunay nga po ba ito o hindi. May mga gumagamit naman sa karayom at mayroong gumagamit sa suka at mayroon din gumagamit sa magnetic. Ano po? Pero ang katunayan po talaga sa aking, pagkisiyasat sa bato ng kidlat ay hindi po parehas na o para-pareho na magnetic ang kidlat. Meron pong hindi magnetic, meron pong magnetic. So hindi po natin malalaman doon sa pagdidikit ng magnet. Sa aking pag-aaral o pagsisiyasat sa batong ito, kasi napakahalaga po talaga ito sa bilang manggagamot. Kasi ang tunay na bato ng kidlat, ito po ay nagagamit sa panggagamot. Lalong-lalo na po sa mga pamarusa. Pero ingat din po tayo paggamit sa pamarusa. Talaga po ito ay matindi kung lumabas ang kanyang tunay na kuryente. Talagang malupit po ito. Dito po pinagkaluban ako ng Panginoon ng 3 kidlat tulad po nito. Yan. Mula po nakuha ko siya, kanya na po sa itsura niya. Ayan. Ayan. Ito po ang pinakamalaking kidlat ko na hawak. Ito po ay magnetic. Ayan. Ito po itsura niya. Hindi ko po binawasan niya. Ganun po talaga ang kanyang itsura mula nung ibinigay sa akin ng kaitaasan. Hindi pa ako naghanap ng ganitong klaseng kidlat, hindi talaga ito po ay binigay sa akin. Ito po ay nakuha ko na lamang po ito sa aking harapan. Ayan. Kasi nung panahon po yung doon po sa pinagugulayan ko, bagsakan po talaga ng kidlat yon. Nung bago pa lang ulit sa Nueva Ecija, talagang malakas na kidlat ang napapansin ko doon sa pinagugulayan ko ngayon. Ayan. Ang pangil na kidlat at tunay na kidlat na bato, ito po ay may taglay na malakas na enerhiya. Ano po? Ito po pwede mo ito gamitin sa paglapat kung may sakit ka sa, halimbawa, may sakit ka sa lapasma, dapat mo ng ganyan. Yan. Mga ilang minuto mo siyang ilapat. Hindi mo ito mapapansin, ito po ay hindi mo mapapansin na unti-unti pong nawawala yung sakit niya. Kasi ito po yung naranasan ko, unang testing ko kung tunay nga po talaga ito, kung tunay nga, totoo nga ba talaga yung mga sinasabi nila, ay ginawa ko po yung pamaraan. Tinignan ko talaga kung tunay itong mga gamit kong kidlat. Yan. Mayroon pa ako dito ang sakit na yung pasma, kasi nag-grass cutter ako noon at bigla ko nabasa ito, kasakit ito. Ito lang po ginamit ko, tinesting ko po yan. Ayan. May ilang oras po bago ko naramdaman yung ginhawa niya.
Yan, doon ko po napatunayan na tunay nga po ng tunay na kidlat. Pag inilapat mo sa may sakit sa parte ng katawan mo, kusa po niyang gagana. Yan, doon po mapapansin na siya po ay tunay. Ayan. Ang pangalawa ko pong basihan, para labos kong malaman, tininan ko sa ganito. Ayan. Inipit ko siya ng kamay ko, ganyan. Pag ito po malamig, hindi agad-agad nagagana yung ground niya o kuryente. Pero pag ito mainit na ginano mo siya, automatic po yan gagana. Kailangan po painitin. Ano? Pag ito po kasi ito katulad po nito, medyo malamig siya. Ayan. Ito po mga ilang minuto po gagana po to. Ano? Hindi naman tirupa. Kapag kami timbang. Ayan. Ayan. Ground po ang una mong mapapansin o mararamdaman. Ground. Pag ito po tumatagal, diretso po yan. Pag diretso ang pagka yung pakiramdam mo na ground, diretso po yan. Pag yan ay diretso, mamaya iinit, may mararamdaman ka po dyan na kuryente na yung parang tinutusok yung balat mo. Yan. Tapos mamaya, mapapansin niyo yung balat nyo hinihigop na. Yan po ang tunay na kidlat. Yan po yung pang aking basihan na kung tunay nga ba hindi ang gamit na kidlat. Yan. Diretso po yan, hindi yan hanggat hindi mo binibitawan. Ito po ay hindi naman talaga kalakasan na malakas yung kuryente o yung ground niya. Medyo konti lang po na may gumagapang dyan. Yung manipis lang. Kasi hindi naman to talaga live na kuryente, kundi ito iba to ng kidlat. Na po natin mapapansin na ito po ay tunay na bato ng kidlat. Ito po ang aking basihan. Ano po, dito po di ko na po minamaliit yung ibang may hawak na nagpapaliwanag patungkol sa kakayahan ng kidlat. Kasi naggulab ako doon sa mga napapanood ko sa YouTube. Hindi po sila para-parehas ang basihan. Kaya naisip ko, ang kidlat ay may taglay na kuryente. May kaagibat ito ng ground. Ano? Kaya mapapansin mo sa ganitong sistema na pag-testing, ito po tunay. Ground po ang una mong mapapansin dyan. Habang yan umiinit, habang umiinit po ito, pag naipit siya, na umiinit po talaga yan. Yan. Dire-diretso po yan hanggat hindi mo binibitawan. Dire-diretso po ang kanyang pagpaparamdam ng ground, yung kuryente, yung paghigop. Yan, diyan po mapapansin na tunay po ang yung hawak na bato ng kidlat, pangil. Yan, ito po ay ginagamit ko to sa panggagamot. Ito po sobrang laki, tinatabi ko lang po to, hindi ko to ginagamit kasi malakas pa ang nito yan, malakas yung niya, kuryente na ito talaga. Minsan nagugulat pag ginawakan ko siya ng ganyan. Yan, malakas po ang pakiramdam ito sa
pag ginaganyan ko siya. Diyan po natin malalaman na tunay ang hawak natin o dala-dala o tangan na kidlat. Sanay nga po na napakahirap maghanap ng kidlat. Ano po? Pero kung ikaw ay hihingi sa may-ari ng batong kidlat, bibigyan ka, nakadepende po yan. Kung malinis ang puso't isipan natin, bibigyan ka niya. Maliban lamang po talaga kung ikaw ay manggagamot talaga. Ano? Kasi ang pinagkakaluban lang po talaga ng Panginoon, yung pagkakatiwalaan. Ayan, ito po yung hawak kong kidlat. Ayan, itsura niya po niya. Ayan. Makapal po siya. Ayan. Ayan. Malakas po ang kanyang ground o kuryente na kanyang pinaparamdam. Dalawa po ito. Ayan. Ito naman siya brown. Hindi ko malaman yung ano niya kasi nag-iba yung kulay niya. Ayan, brown. At isang isa naman. Ayan. Itim. Itim siya kasi sunog. Sunog po siya. Ayan. 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 Napakaganda po ng kanyang pato. Para po siyang bubog. Ayan. Yan, para po siyang bubog. Dito ko po, ngayon lang ako ng ganitong klaseng pangil ng bato ng kidlat. Ayan. Itim po siya pero natatanggal po yung ano niya, kulay. Di po maano yung kulay niya kasi natatanggal talaga yung sunog po siya, sunog. Ayun pag tama sa isang bagay na kasi ito po kasi ang kidlat parang po doon sa parang baga. Ayan. Nung siya'y nasa alapaapa, baga po siya. Kaya lang nung siya bumagsak na sa matigas o tinatamaan niya, na po siya, nagiging bato na, ganito na siya. Tumitigas na. Kaya may mga tanga po siya, ayan Ayan ito po yung siguro sa lupa to Ayan. Kasi hindi po talaga ako naghahanap ng kundi humingi lang ako sa Panginoon na nawa bigyan niya ako ng gamit na pangil o bato ng kidlat. Ayan. Hindi po nagtagal, basta ko na lang po ito dinampot. Ayan, yan po ang sa akin ng gabay ko na yung sinasabi niya sa akin na pag sinabi damputin mo, dadamputin mo, tinadampot ko talaga. Ayan. Ayan po. Hindi po to natural na bato. Ayan. Ayan. Napakaganda po ng kanyang itsura. Yung ibig sabihin yung laman ng pagkabato niya. Para siyang bubog, kubuti. Ayan Ayan. Ito yung itsura niya. Hindi siya natural na bato talaga. Mukhang bato lang. Ayan. Ito po yung hawak kong pares siya pangil. Ayan.
Pares po ang kanilang kakayahan. Yan. Ito po, pag nasa katawan ko po ito po yung ginagamit ko. Yan. Pag ito nasa katawan ko, lagi siyang mainit. Isa pa sa mga basihan ko, pag ito nasa katawan ko, pag meron ako nadaanan na magugulam, nagwawala po yung kanyang pagkakuryente. Nagkakaroon pong kuryente sa aking katawan, nagwawala po siya. Yun po ang isa kong basihan na talagang malakas ang pakiramdam ng isang bato ng kidlat pagdating sa may maitim na kapangyarihan. Yan, pag na-detect niya po yung itim na kapangyarihan, doon po mapapansin na mayroon kang nakasalubong, mayroon kang katabi. Madidetect niya po yan. Siya po ang magpaparamdam sa iyo kung mayroon kang katabi. Yan. Alam mo na kung mayroon kang katabi, siyempre kalaban mo yun. Ito po napakagandang gamitin talaga. Kaya lang, ingat lang po siguro. Hindi ko pa ito nasubukan pag panahon ng tag-ulan. Baka, susubukan ko nga po sa susunod. Kung talagang tunay o totoo yung mga sinasabi nila pag may tangang karoon na pangil o bato ng kidlat, pag panahon ng tag-ulan, tag-kidlat yun, tatamaan ka raw. Susubukan ko. Kasi ito, binigay talaga sa akin to. Humingi ako sa kanya, binigyan niya ako. Kaya sa isip ko naman, hindi niya ako pababayaan. Kasi binigyan niya nga ako, paano pababayaan ako pag tinaman ako ng kidlat, di ba? Kaya hindi ako naniniwala doon sa mga sinasabi nila. Hindi talaga ako naghahanap ng mutya. Marami akong hawak ng mutya, ito ay talagang bigay ng aking mga gabay. Ayan. Gusto pong i-share ito talaga sa inyo kasi marami nagtatanong at gustong magkaroon, maraming bumibili, pero karamihan talaga piki. Yeah, meron po ipapakita sa inyo. Mamaya kidlat din po yon. Yun po ay binili ko. Ayan. Napakahalaga po rin talaga sa mga manggagamot na mayroong hawak nito. Ayan. Naniniwala ako kahit hindi ka maghanap, humingi ka sa may-ari, bibigyan ka. Nakadepende po kung malinis po yung ating kalooban, isipan na gagamitin po natin sa tamang pamamaraan o sa kabutihan. Bibigyan ka po talaga, 100% po yan. Alam ng Diyos kung anong mayroon ka. Alam ng Diyos kung saan mo gagamitin. Ayan. Yan, napakarami ko pong gamit na hindi ko po ito hinanap. Kusat ko lang po talaga itong dinadampot. Kasi pag may nakita akong isang bagay na sinabi ng gabay ko, alam po kasi ng gabay ko yan kung anong klase yan, saan mo gagamitin yan. Ayan, napakaganda po itong gamitin. Lalo pag nasa paglalakad mo, saan ka pupunta. Ayan, napakasarap gamitin. Ang kakayahan niya, magiging malusog, malakas ang katawan mo. Kung may karamdaman ka man, siya ang lunas. At ang nasa taas, siya ang una. Ibig sabihin, instrumento lang po ito. Instrumento lang po ito. Pangalawa lang sa may likha. Kaya kahit paano, kahit marami tayong tangan o gamit, pangontra o tinatawag na agimat o anting-anting, ano pa man yan, wag po ito ang gawin nating number 1. Ang gawin po natin number 1, yung nasa taas, yung po ang the best. Ano po, hindi ko nga po alam siya po talaga ang nasa puso ko kasi tinanggap ko siya bilang Panginoon, tagapagligtas, hari ng ating buhay. Hindi ko po alam kung bakit ako pinagbibigyan ng mga ganitong napakarami. Marami po yung puro pupunta yan. Sa susunod po na video, yan, ituturo ko rin po kung ano yung mga kakayahan niya. Ayan po yung kidlat muna kasi
gusto ko pong maliwanagan na kung paano ba talaga malaman ang tunay o hindi na kidlat. Yan, tulad po nga sa mga sinabi ko, yun po ang aking basihan para hindi tayo mailigaw ng iba. Kasi sa mga nagbibinta po talaga, siyempre para may binta, kaya gumagawa po talaga ng paraan para may pabili, may binta. Ito po hindi ko to ibinibinta, hindi ko to pinapalimusan kasi bigay po to sa akin gamit sa mission panggagamot. Ito po isa pa pong pamaraan kung paano mo siya malalaman na buhay. Ayan. Ayan po yan. Pwede po siyang utusan. Gagalaw po yan. Ayan, di ko po gagalawin yung kamay ko. Ayan. Dalawang ano pa lang po yan. Ano. Ayan. Kaibigang gabay ng bato ng kidlat. Ikot. Bikot ka. Ikot na malakas. Ikot ng malakas. Yan. Ikot ng malakas. Malakas. Yan. Isa po yan sa mga basihan. Kasi ito po mga bato ng kidlat, may mga gabay po yan. Ang gabay po niya na mga anghel na sila nagpapagana ng kuryente. Yan. Sila po ang may hawak o sila po yung gabay. Yan. Hinto, hinto. Hinto. Hinto kaibigang gabay. Hinto. Atras abante. Yan. Atras abante, yan. Sige, ipagkita mo sa kanila yung ano mo, yung karunungan. Yan. Atras abante po yan. Pwede po siyang kausapin, pwede po siyang utusan. Kasi yan po buhay, may gabay po yan. Yan po ang tunay na kidlat. Ano, yan po yung tunay. Yan. Atras abante po yan. Pag sinabi mong hinto, hinto po yan. Yan, hinto. Hinto mo na kaibigang gabay. Hinto, hinto. Yan. Tama na, tama na. Yan. 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 Ganun po yun. Yung pong pinakita ko sa inyo na pamamaraan kung paano po natin malaman kung totoo o tunay o hindi ang isang bato ng kidlat. Yan. Ito po yung pinatong ko na nilagay ko dito. Itong batong to. Yan. Tinanong po siya. Kasi mayroon po siya yung bulikat. Kasi nga napasma. Nag-rascatter ako sa likod sa gulayan. Ayan, napasma po yan. Kasi mayroon pong gulayan sa likod. Yan. Kasi nga po talaga nung panahon dyan, ilang taon na nakalipas, kalalaking kidlat ang bumabagsak dyan. Wala pong kahoy na tinatamaan, puro lupa kasi nga po gulayan. Lupa lang talaga yung kaiwasan ng maluwang, kaluwangan. Wala siyang kahoy, kundi gulayan nga po. Kalalaki. Minsan nga po, nung nagpa-plat ako ng lupa dyan, umuulan. Naglalagay ako ng plastic. Ano po, di ko inasahan na kikidlatan pala ako, bumagsak sa katabi ko lang yung kidlat. Sa awa ng Panginoon, sa kanyang tulong, di naman po ako tinamaan. Kundi yung ano lang, parang nasyak yung mata ko na parang yung, di ko maintindihan parang kung sa building, parang tinamaan ng rock. Pero ayos lang at di naman po ako na Yun po ang aking pagpapatunay sa tunay na bato ng kidlat. Pangil man yan o anong klase, basta yun po ang aking basihan.
Yan. Alam niyo naman po, ang kidlat ay may taglay na kuryente. Siyempre, pag may kuryente yan, may ground yan. Hindi pwedeng walang ground yan kasi kuryente yan. Yan po ang aking basihan. Ito po yung pangatlo. Ito po yung tinatawag na dila. Yan, ito po bitak na. Yan, nahati. Yan, yan po. Napakaganda po talaga ng ng kanyang pagkabato. Yan o. Hindi siya talaga batong natural. Yan o, napakaganda. Pansinin nyo. Yan o. Pagkita ko po sa inyo para malaman nyo kung paano nga ba talaga malalaman. Yan. Para pares lang po ang kanilang kakayahan. Iba nga lang po ang kanilang itsura. Ito naman po brown. Brown na para nag-iitim. Yan o. Ito po may sunog. Ayan o, sunog. Yan. Sunog po yan. Yan. Ito po, siguro talaga, sobrang lambot siya nung bumabag siya sa lupa. Yung baga pa siya. Siguro sa lakas, nagbitak. Nga ganun talaga, nabitak talaga ang kidlat sa sobrang lakas. Yan. Pag malambot yung pagkabaga niya, na po talaga yan, nabigay. Ayan, nahati po siya. Yan. Ito po ang ginagamit ko, dalawa. Yan. Dalawa po yan. Hindi ko po ito palilimusan. Ito po talaga ginagamit ko sa panggagamot. Yan. Ginawan ko siyang kwintas. Yan. Yan. Hindi ko po ito hinanap. Hindi ko po hinanap. Kasi nga po sinabi ko, ang Diyos na may likha ay mabait, manuwain, pagbigay. Maliban lang po talaga kung malinis ang puso at isipan natin. Yun po ang kanyang basihan. Kung ikaw po ay pagkakatiwalaan, bibigyan ka po niya. Yan. Nung una po, hindi ko po alam kung ano po nga dapat kong gawin. Kasi ngayon lang po ako may 4 na buwan na siguro. Yan, hawak-hawak ko itong mga to. Napakaganda pong tangan kung itutumbas po sa mga medalyon. Ito, dapat magkaroon po kayo nito sa mga nanggagamot na po. Dapat magkaroon po kayo tunay po ang hanapin nyo. Kung maaari po talaga, huwag kayong bumili kasi mahirap na. Kung hindi po nyo kaya nga alamin, mahirapan po kayo. Bagantangan nyo bato lang na may bakal. Po, ayan. Meron pa ako binili kaibigan natin na si Smatak. Ayan. Kilala nyo na po siguro si Smatak Inatak. Kaya sa kanya po to. Sabi niya kidlat. Tayos lang kidlat. Binili ko po to sa kanya. Pero inanapan ko siya ng paraan para malaman kung siya nga ba talaga tunay. Pag ginaganito ko po siya, wala akong maramdaman. Pero dumidikit siya sa magnetic. Dali po, kunin ko yung magnetic ko para malaman.
Ayan. Bumili ako sa Shopee, nagmagnetic para malaman ko kung ano yung mga bato na dumidikit. Ayan. Dumidikit po siya. Ayan. Oh. Dumidikit po siya. Magnetic po siya. Pero hindi ko po siya malaman na wala akong maramdaman na humihinga man lang o nag-ground o humihigop. Wala. Abutin ako ng ilang oras. Di ko talaga tinisting ko po to. Pero di ko malaman kasi dati kulay itim to. Pero nung natanggal ng pintura niya, pinintura nata niya, hindi ko naman siya sinisiraan. Kundi inaano ko lang yung katunayan. Ayan. Ito. Ayan. Hindi ko po ito natesting sa baril, pero papatesting ko po ito kung talagang doon ko po malalaman. Kasi wala akong maramdaman dito Ayan. Ito po ay wala tong hindi siya magnetic. Ayan. Hindi siya magnetic. Pero malakas ang kanyang ground, may kuryente, humihigop. Yun po ang katunayan dyan na tunay na kidlat. Yeah. Paresya nito yung dila. Yan. Wala siyang magnet. Yan. Pero ito meron. Yan. 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 Magnet po siya. May magnet siya. Yan. Kaya hindi po para parehas. Ito may magnet siya. Pero wala akong maramdaman. Ayan. Ito siya. Yan. Ang tunay na magnet, tunay na kidlat, pag binaril mo po ito, kasi malakas po ang